Alam po ninyo, sa marami ng nangyari at nangyayari na mga kontrobersyal dito sa ating bansa. Korupsyon, sibakan, politika at iba pa. Laging ang media, ang mamamahayag, ang nasisisi at sinisisi sa bandang huli. Alam nyo, ang trabaho ng traditional media, lehitimong media, yung tinatawag na fourth estate, pang-apat sa estado ng bansa, ng gobyerno, ang media. Dahil ang media ay tulay ng mga impormasyon mula sa gobyerno patungo sa mamamayan. Mamamayan patungo sa gobyerno. Ibig sabihin, vice versa. Kung anong ginagawa ng gobyerno, ipaparating sa taong bayan sa magitan ng media. Mga hinaing at gustong sabihin at nararamdaman kalagayan ng mamamayan ay ibabalita at ipaparating ng media sa gobyerno. Yan po yung trabaho namin. Ako po ay 3 dekadang mahigit na sa broadcast business, radyo at telebisyon. Okay? Kaya alam ko. Ngayon, dito ho sa isyu ng korupsyon na napakainit ngayon, pasalamat tayo dahil in-expose, hindi pinagtakpan ni Pangulong Marcos at humingi pa siya ng tulong sa taong bayan. So, ibig sabihin, alam ng Pangulo ang mamamayang Pilipino ang makakatulong sa kanyang labang ito. Ituro ang mga project, ghost project at substandard project sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ang ganda nun. Kaya ko po sinasabing madalas at itong isyong ito, posibleng media na naman ang masisisi. Dahil nga po sa nagtatake pa na sila, naghuhugas kamay, gagamitin ang lahat ng koneksyon para pagtakpan ang kanilang mga relasyon, communication, at perang umikot sa kontraktor, district engineer, opisyalis ng public works, at mga politiko. Ay ang linaw-linaw ng sinabi ni Congressman Libiste ng 1st District ng Batangas sa mga interview sa media at interview ko ng isang araw sa Channel 4 na 300 milyong piso ang SOP sa kanyang distrito. Pero na-discover niya yan dahil bago siya at yan ang sinasabi ng mga district engineer na kanyang hinuli dahil nagkaroon ng entrapment operation, sinusuhulan siya ng paon ng suhol 3 milyong piso mahigit. Kasi ang sabi ni Congressman Libiste, pag hindi rin niya tinanggap yung perang yon, sabi ng district engineer, yung iba ang tatanggap, yung iba ang makikinabang. So, ibig sabihin, buhay na buhay at totoo ang suhulan. Totoo ang mga komisyon, totoo ang kickback, totoo ang korupsyon. Yan ang malinaw eh. Pasalamat tayo kay Congressman Tevez ng Batangas dahil kanyang in-expose, hindi niya tinanggap ang suhol ng kontraktor, galing daw sa kontraktor ang pera eh. Meron pa nga sanang susunod na 15 million eh, kung tinanggap niya yung 3 million. So, hindi pera ng district engineer, pera ng kontraktor. Malinaw na mayroong korupsyon talaga. At umaabot niya ng 60 hanggang 70% sa total budget ang napupunta sa korupsyon. Pero wala pong nakukulong, wala pang naipapakulong, puro under investigation. Pag walang nangyari dito, ang media ang sisisihin. Dahil sasabihin, sa media lang naman yan, akusasyon na yan eh. Sa media lang naman lumabas yan eh. Ang media naman ay wala namang ebidensya. Ang media naman ay bias. Yan ho, laging akusasyon. Kaya laging kawawa ang poor state, ang traditional media. Mabuti ngayon merong social media. Pero sinisisi na rin. Kasi yun lang naman ang gagawin at magagawa ng mga tao sa gobyerno at pribadong sektor. Ang manisi sa totoong nagbabalita. Ang manisi sa mga nagbabalita. Bilang depensa nilang papalabas yung fake news, sasabihin nila politika lang, ay hindi naman ho totoo yun. Malinaw na talagang merong korupsyon sa pera ng bayan. Pinatunayan na ng malalaking bangko nagpapautang sa Pilipinas. 20 hanggang 25% ng pinapautang ng malalaking bangko sa Pilipinas napupunta sa graft in corruption. At garapalan na nga ang suhulan. May mga kontraktor nga super yaman. Ibig sabihin, korupsyon. May korupsyon dyan. Umamin na nga yung kontraktor dyan sa Pasig na mula nang magsimulang makapasok sila sa pagkuha ng proyekto sa DPWS, nagsimula na
ang marangyang buhay nila at milyon-milyon, bilyong kontrata ang nakukuha. So, malinaw pa sa sikat ng araw dito sa Pilipinas na mayroong korupsyon, pero pinagtatakpan, idinideny, sinisisi ang mga nagbabalita. Iyan ang masamang nangyayari sa atin kasi mabagal ang justice system. Dapat bilisan ang pag-iimbestiga, pagpapail ng kaso, pagpapakulong sa lahat ng sangkot dito para hindi masisi ang poor state, ang mass media at social media. Yan po yung aking nakikitang solusyon at opinion sa nangyayari. Pero ako sanay na ako dyan. Sa tagal ko na po sa broadcast business, laging ganyan ang nangyayari. Business issue, political issue, at marami pang iba. Laging ang media ang sinisisi. Ayaw nilang intindihin na trabaho lang ng media ang magbalita, magsalita, mag-broadcast, magsulat ng balita. Pinipilit nilang paninira, pinipilit nilang fake news, pinipilit nilang bias kasi tinatamaan sila. Kaya ako tinatalakay ito para naman po makarating sa inyong lahat ng mga nanonood na nakikinig. Yan ang palusot nila, hindi ko nila lahat. Yan ang nangyayari noon at hanggang ngayon. Kaya itong laban ni Pangulong Marcos, laban ng mga Pilipino sa graft in corruption, dapat ipakita, sampulan, hindi lang sa pagbabalita. Kasuhan, ma-identify ang kung sino talaga ang mga politiko, taga-gobyerno, at negosyanteng involved sa pagkawala ng hindi lang daang milyon, baka bilyon na, baka trilyon na nga na piso sa ilang dekada na nangyayaring graft in corruption sa mga proyekto, infrastructure project, flood control, at marami pang pinagkakagastusan. Hindi lang naman sa DPWS may mga kontrata, may mga project, halos lahat ng departamento, from local to national government, lahat yan may pera tungkol sa mga kontrata, proyekto, lahat yan may budget. Malamang, kung hindi man lahat, marami dyan may korupsyon. Ganong katalamak. Dahil nga tayo ay walang parusang bitay, naging inutil na ang 50 million na plunder law na habang buhay na pagkakakulong. Kasi nakakalaya, binibigyan ng pardon at nakakawala ang malalaking politiko. Nananalo pa sa tuwing mag-ieleksyon. Ilan na yung mga senador na kinasuhan ng korupsyon tungkol sa pork barrel, PDAP at iba pa. Anong nangyari? Nakabalik pa sa Senado. Sa ibang bansa, hindi ho pwede yan. Dito lang sa atin paulit-ulit na naglulukuhan, nagnanakawan, tapos media ang sisisihin sa bandang huli. Yan ang masamang nangyayari para sa inyong kaalaman na aking mga followers, subscribers at viewers. Paki-like and share po ninyo ng ating mga topic dito sa Mike Abe Opinions channel, at ito yon. Isa ito, MA Pinoy TV channel.